Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. At gayon din pagkalooban tayo ng Diyos ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami natin sa buong mundo. Agbyag. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction mga kaibigan to. Itong press comedy ni Lawlaw mga kaibigan, umpisahan na natin. Nakapatuting talaga, oh. Yun! Anak ng patuting, si Agnel Ignacio. Hindi ko kilala itong babae mga kaibigan eh. Asan ba si Pumamoy dito mga kaibigan? Dali, anak ng patuting. Yung mga title nila mga kaibigan, CNN, GMA, tsaka kung ano-ano pa mga kaibigan ng mga ng mga reporter mga kaibigan. Nandito lang mga kaibigan na uniforme mga kaibigan, dalawa lang yata mga kaibigan eh. Latigo News lang tsaka Euro TV mga kaibigan, yung legit na uniforme mga kaibigan. Yung CNN, yung GMA, yung ABS-CBN o yung PTV4 o kung ano pa mang istasyon mga kaibigan, wala lahat mga kaibigan. Ano ba to Lawlaw? Anak ng patuting ka talaga. Oo, kahihiyan talaga itong pinagagawa mo sa social media eh. Tignan natin. Anak ng patuting. Arnel Ignacio. Sino ba itong komedyante na ito? Taka itong isang komedyante na ito mga kaibigan. Ba't hindi nyo man lang inimbita si Vice Ganda, si Alan Kay, si Donita Nose, tapos sila sila Tekla, anak ng patuting naman talaga oh. Ba't hindi nyo naman inimbita sila Tekla dito? Anak ng patuting oh. Alam mo na, alam mo yan. Dalaga. Tsaka isa pa mga kaibigan, yung mga press mga kaibigan, ang daladalang camera mga kaibigan, puro cellphone, anak ng patuting talaga, oo. Anong klaseng press ko nito? Anak ng patuting naman, oo. Ay. Buta na, tauhan ni Marbatugan, mga kaibigan, nandito, talagang present na present eh. O, kano kaya kinita ni Marbatugan dito? Tapos Patrick, kung puta sa buntalin mga kaibigan, may pamista-mista pa nalalaman yan mga kaibigan eh. Ampaw naman. Nakasama pa si Jake Magnus, yung namamagang muka. Hey, shout out, man. Patrick. Puta na, inuman na mga kaibigan. Ang daming case ng mga beer mga kaibigan. Puta, saan kaya comedy bar to ginanap? Patrick. Siya. Oy, isang babae, puta nagulat pa yun. Kung dali, payo ko madamay dyan. Puta nakakahiya. Anak ng patuting. Anak ng patuting naman tong mga na to. Ang mission natin ay ipahiya siya. Si Lawlaw. O, dapat sinama nyo man lang si Manny Pacquiao, si Tekla, tsaka si Vice Ganda, anak ng patuting, o kaya si Alan Kay man lang, inimbitan nyo man lang sana, anak ng patuting kayo, oo. Yan yung mga kaibigan, yung mga press, mga kaibigan, anak ng patuting, puro cellphone yung dalawa. Ito na comedy show. Anong press ko na ng patuting, oo. Hey, shout out sa 63 ah. Shout out daw sa 63 viewers. Noong mga oras na ito mga kaibigan,
Naka-live din si TV Bosley natin mga kaibigan. Nandoon si si Lady M mga kaibigan. Alam naman natin kung sino si Lady M. Yung sa kanilang dilangaw mga kaibigan, simultaneous daw sila. Pakinggan pa natin. Okay, so teka. Wala ba kayong ibabalita kayong dalawa? Wala ba kayong pasabog? Ma'am, Yung pasabog. tuloy na. Kanya pa, ano? Anak ng patutoy. Magkano kaya ang ibinayad dito kay Ignacio mga kaibigan? Ito yung sinasabi niya na na malakas daw kay kay Tatay Digong mga kaibigan. Diyos ko por santo. Paano na pare? Ano, Phil? Hindi ko na makalimutan. Ano ba kaya niya sabihin sa harap ko yun? Kasi papalungkot ko sa kanya harap niya. Kaya na, ganyan. Ano kaya yun? Sa taga? Tunay MCM, may shoutout ko ah. Sinabi Umepal pa si MCM. Ay, naku po. Sa tisa sasabihin mo yun? Oo, ako na. Tama ka ba? Alam mo may COVID? Oo. Yun ang pinag-uusapan dito yung pinipigan. At saka ako, hindi ko nakikita sa registro mo. Ang galing ng mga punchline ni ni Ignacio mga kaibigan. Tawag lang yan ang ganyan eh. Dito tayo, harap tayo. Oo, sige. ano tayo ngayon? Ano, panibahan? Ano mga punchline mga kaibigan? Attorney nga mga kaibigan Hindi nga siya sinamahan mga kaibigan. Kung sino sa isip-isip niya, ako, may lakad ako. Punta mo ako, idami niya sa kahihiyan na gagawin mo. Yan, shoutout po ah, Bernardo. May pasabog din ang mga kaibigan, presko. Ay, puro katatawanan to mga kaibigan. Hindi ako masikiyaman na yun, di may mayroon. Kaya nga hanggang ganito sa ako. Yung mga host mga kaibigan puro komedyante mga kaibigan. Dapat inimbitan nyo man lang sana si Super Tekla. Patutig kayo. Kaya, hindi naman ako nagbibigyan ng opinion kahit kailan sa, especially sa mga religious sector, hindi ako nagbibigyan ng opinion ko dyan, mga pera na ako dito. Yan ano yung mga press mga kaibigan. Puro cellphone yung dala-dala. Anak ng patuting na presto. Law-law, ano ka ba naman? Ulitin lang natin ha, hindi ko kami naka-aircon. Hindi naka-aircon mga kaibigan. Siyempre ano yan bar yan mga kaibigan, yung open air na bar. Kasi puro alak comedy bar mga kaibigan. Wala ka man lang talagang kadating-dating law-law. Ano ka ba naman? Shoutout po. Oo. So, Tatawanan na yun. Ano ba ito? Presko no? Comedy bar na puntahan natin. Ay, Diyos ko po, santo. ano ba si Mata? Paulitin na naman. Okay, so ito, pagkasiyan natin. Marami naman Ay, nakalang patuting. Kaya niya na-affordable ito kasi siya isa sa malaking entrepreneur. Oh. Ma'am Janet Belaros sa amin, kasaraw ko. Ituloy natin. Sumira, ano? Sa kami natin Ma'am Lo? Naging comedy bar ang patuting talaga.
Highlander, mega shoutout. Marami sa charity work na ginagawa. Yeah, sa social media kasi kata pala to. Kaya lang ayun. Ma'am Grace Pablo, mega shoutout. Yes! Kaya nga, sabog na sabog talaga yung mamaya. Okay, so O mamaya, sabog na sabog daw sila mamaya. Nakakatawa. tawagin natin ang grupo ng Flowers, si Miss Miriam Faustino Victory. Yeah! Victory! Yay! Salamat. Law-law talaga mga kaibigan. Oh, kakanta muna eh. Puta na, video yan eh. Oh, o sino yung kakanta sa susunod? Baka natatakpan ng mas. Ito, siguro rin ako ng madam. Ayun, mas kapatid. Pasok, ayan. Pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano ba naman ang presko nito mga kaibigan? Wala man lang nakapatong na mga microphone ng mga respetado o mga kilalang mga TV network sa ating mga kaibigan. Kasi ang presscon mga kaibigan, talagang yung mga lihitimo na mga presscon, talagang may nakalagay dyan ng mga ano, yung mga microphone mga kaibigan, yun ang real talk dyan. Maraming salamat po sa inyong pong pagpunta dito sa ating munting pagtitipon. Eh munting pagtitipon pala, kala ka ba presscon yan? Naman, kalapit na pasabog. Uy, pasabog daw mga kaibigan. Pakinggan natin kung ano yung mga pasabog nito. Silaw-law daw mga kaibigan. Nasiraan na raw ng bait na sokmed. Ng isang normal mamusin, Eh sino yung sinasabi mong normal mangutin? Hindi namin kilala yan. Anak ng patuting ka. Francis Leo Marcos, na nagpapanggap sa pandemic hero. Nagpapanggap na pandemic hero. Anak ng patuting ka. Paano mo ipaliliwanag yung mga award na natanggap namin, di ba? Yung ba ipagpapanggap lang? Yung mga award, Gawad Filipino Award, tsaka yung PNP IMEG na award. Anak ng patuting ka naman talaga, o law-law. Wow, okay. Kwento mo na ba? Ako na naman, tapos kwento. Okay, sige. Yan na. Kwento ko muna. Uy, ayan na raw, sabi ni Jake Maga. Ayan na. Ayan na daw. Okay. To make the story short, kami ni Ito, istorya lang pala, magkukwento ka lang pala. Akala ko ba presscon? Norman Mamusi. Hindi ko na siya makakita ng Francis kasi wala na katotohanan na Plastic ka kasi ahas. pagiging Marcos niya. So, kami meron ni Norman Mamusi ay nagkakilala through Mayaman Challenge. Oh, true mayaman challenge. Wow. Okay. Kinaman niya ako ng Mayaman Challenge. Right? Hinamon daw siya ng mayaman challenge. Ipinakilala ka lang naman ni ano, ni yung sino ba yung ano ngayon, yung nanghihingi sa mga mayor, yung Shibata. Kasi syempre, mayaman si Inay kumabas sa Mayaman Challenge. So, nag-meet kami May Kumasa daw siya sa mayaman challenge. Okay, sige, pakinggan natin. 3, 2020. Last year, yes. Last year, at since noon ay dahil gusto ko yung konting pera na meron kami, pabili kayo sa kanya, sinabi niya, sa bigat at ipapalit niya. So, it means, Ibis na abogado mga kaibigan, yung nasa kanan niya mga kaibigan, yung nasa tabi niya, komedyante yung nasa tabi, anak ng patuting talaga, oo. since May ay nagbibigay na ako sa kanya at hiram. Hiniram niya. Nanghihiram siya sa Nagbibigay ka, tapos kakambyo ka, hinihiram. Ano ba talaga ka? Inay, law-law. akin. I have all documents na magpapatunay sa aking aligasyon na ito. So may natin na tulong siya sa NBI, pinaayos siya ng NBI, at pagpatuloy pa rin yung pagbibigay ko sa kanya
Sa ikli ng panahon, tapos kung ano-anong ginangak-ngak mo na akala mo kilala mo ng lubusan ang pandemic hero. Anak ng patuting ka, oo. Ang tinignan ng mga taong nauupo na ngayon ang pagtulong. Sino ba itong komedyante na itong mga kaibigan? Alam mo na mga press, puro cellphone yung hawak, pati yung latigo nyo sa mga kaibigan, cellphone din yung hawak, anak ng patuting naman, oo. Umalis ako, doon na tayo sa umalis ako ha. Umalis ako ng December 9, 2020 kasi alam kong nagkakalokohan na. Yan! Takin ang pangit mo. Kanya ako sa Sokmed sa pamamagitan na sinabi nila sa sekretarya na si John Chota na ako ang nambudol kay Francis Leo Marcos. Talaga naman, saan mo dinala yung mga perang nakuha mo kay Apo Lakay namin? Ah, They call me Lawlaw. They call me Madungis. Even my children. Yung tatlong minor. nagsusumbong si Lawlaw. They call me Lawlaw. They call me Madungis. Even my 3 children are affected. Dapat kontrolado mo yung mga children mo, lalo na kung mga minor de edad dyan, dapat na hindi mo pinahahawak ng cellphone. Ala ka lang, patuting ka naman, oo. Sinabihan nila. Napakatalas nitong araw na to kasi hindi ko alam na darating kami sa punto ganito eh. Nagtiwala lang naman ako sa isang tao na ang tinignan ko at akala ko totoo ang pamimigay niya. Akala daw niya totoo yung pamimigay. Buti napulag yata sa mga kaibigan. Arn. Arn. Nasaan ka na? Arn. May dala-dala kami ditong 100 kaban na bigas at saka 5 toneladang kalabasa. Tapos sasabihin mo, akala mo totoo yung pamimigay. Hello? Arno? Alak lang patuting! Ginawa ko presto na to kasi ganito. Darating ang panahon at araw matututo ang mga anak kong mag-sokmet at nakikita nila ang paninira sa nanay nila. Paninira daw. Lumalabas dito mga kaibigan. Ikaw ang naninira via press conference. Anak na patuting ka talaga, Lawlaw. At least may ginawa ko para ipagtanggol ko ang pangalan at ipamamana ko sa mga anak ko. Ang ibinalo nila sa akin ay yung checking ni-release ni FLM noong unang sahod ng YouTube niya. And yes, talagang nakakuha ko ng cheque. Nakakuha ka naman pala. Saan mo dinala yung pera? Yun ang tanong dyan eh. Bilang kanyang hulog sa utang niya sa akin. Hulog sa kanyang utang. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung unang sahod ni Apo Lakay natin sa YouTube, siya ang kumuha mga kaibigan. Tapos pinalalabas siya na may utang na raw si Apo Lakay sa kanya mga kaibigan. Pakinggan natin. Pero that is not enough. They just not stole my money, but they stole my dignity. Inistol daw yung money niya mga kaibigan. Anak ng patutik. Patunayan mo yan! Nakaisa-isa ipamamana ko sa mga anak ko. Marami na pong biktima ang willing lumabas na ginawa ng same pattern ni Mamusin katulad ng ginawa sa akin. Tumulong siya pero naninira siya ng buhay. Ano ba hindi totoo yung pagtulong? Tapos ngayon sasabihin mo naman na tumulong naman. Ano ba talaga, Lawlaw? Anak ng patuting naman talaga, oo. Gusto ko maraming ang investigasyon kung sino nga ba talaga si Norman Mamusin. Ay, ba't sino ka para magpa-imbestiga? Di ba nasa korte lahat yung mga usapin na yan? Hindi mo kailangan ng kung ano-ano dyan, mga kaibigan. Pa-imbestigahan mo, ano ka? Sino ka? Gusto ko pa marami at umasak pa ang investigasyon kung kanino ba talaga galing ang babiga sa kanyang pinamimigay. Siya nga ba ang totoong pandemic hero? Talagang ang pandemic hero. Si FLM, Francis Leo Antonio Marcos, ang totoong pandemic hero. Tinuruan niya akong maging matapang. Nagtawanan yung mga tao, mga kaibigan. Ano, punchline? Now, kahit nakakulong na siya,
patuloy pa rin siya nabibiktima. Because of FFCI. FFCI na hindi pa registrado sa SEC pero nangungulekta na sa mga OFW. Anong pakialam mo sa ano? Sa FLM Family Club Incorporated, mga kaibigan. Ano ba pakialam nito nilawlaw dito, mga kaibigan, di ba? Kung magbayanihan tayo mga Pilipino through Mayaman Challenge of Francis Leo Antonio Marcos, is there something wrong with that? Di ba? This is what we call a crowdfunding. Di ba? Hindi ito sakop ng regulation ng Security Exchange Commission. Malinaw yan, mga kaibigan. At may mga OFW na rin ang nagre-reklamo. Same pattern. Nung nagpahanap kami, sinestore sa kanya, ay Nagre-reklamo OFW. Talagang may nagre-reklamo sa'yo. 'Di ba? Triple, double your money. 'Di ba? Ba't hindi kaya natin hindi kaya ilabas mo sa publiko yung mo, yung statement of asset and liability, yung SALN ba yung tinatawag mo ng mga kaibigan? Para magkaalaman tayo. Yung triple, double your money investment, ganito, ganyan, is kung meron ka bang Security and Exchange Commission permit sa mga ginagawa mo na yan. open niya na ATM at ibibigay sa kanya. Same pattern sa mga OFW na pinag-open niya rin ng ATM pero walang kumagat. Kasi lungalingan, mga kaibigan, siya yung kumukuha siguro ng sanla ATM, mga kaibigan. Anak ng patuting OFW, mag-open ng ATM, anak ng patuting ka talaga, lawlaw. Ang ginawa, donation. Yung Donation. This is what we call a crowdfunding. So, hindi to sakop ng mga rules and regulation ng Security Exchange Commission kasi hindi naman tayo nagpa-promise ng kung ano-ano na in return, mga kaibigan. This is solely a donation for Mayaman Challenge, for humanitarian purposes. Kasi nga, tayo ay nasa panahon ng pandemya. tunay na mayaman. Di ba ang sabi niya, hindi mauubos ang pera ko, ako na kayo, buka ang pera ko. At hindi ako hihingi ng anumang donasyon. Pero believe me, 8 million po ang kanilang nakolekta sa mga OFW. Because FFCI, kaming mga Pilipino around the world, gusto namin maging kabahagi ng Mayaman Challenge ni Francis Leo Antonio Marcos. Ginusto namin ito. Di ba? Kusang loob namin itong ibinibigay, ipinagkakaloob through Mayaman Challenge para makatulong doon sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ganyan yan, lawlaw. Hanggang ngayon ay hindi pa sustain. 8 million. Si Jake Magama, mga kaibigan, grabe, grabe. Ano yung grabe dyan? Grabe, ang baba ng views natin. Ba't parang isa sa iba? At merong mag-witness mismo sa akin. Kaya nakatanda ko kasi may ebidensya po ako. Pero yung sinasabi nila na 12M na binutol ko, ni isang ebidensya wala sila. That is approximately 12 billion ang naibudol mo, ang nabudol mo kay Apolakay namin. Kasama na dyan yung mga kung ano-ano pang anik-anik na pinagagawa mo sa mga OFW. Di ba? Yung mga invest your money. Di ba? Sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos mo kinakanayan. Di ba? Lalo na nung hawak-hawak mo yung SPA. Saan kayo nakakita? 12M ang binutol ko, friend ko pa rin siya sa FB. Kaya ko na siya binila nung binibenta na nila ako. 12M ang binutol ko, sinasabi nila, pero active na active ako sa SOCMED. Nagbablog pa ako, nagpo-post pa ako ng mga property ko na ina-active niya. Ni wala akong makakitang dokumento ng sarili nga ng property. Oh, anong kinalaman na naman ng mga property dito? Kasi talagang lumalabas talaga sa bibig ni Lawlaw, mga kaibigan, na talagang naghahanap siya ng mga property na gusto niya doon sa mga kakilala niya, mga financial din, mga kaibigan, na isasanla ni Apolakay sa kanya. Yun lang talagang racket nito, mga kaibigan, sa Apolakay natin, na nabigo siya, mga kaibigan, kaya nanggagalaiti ito. Ito sa akin yung pinaghirapan namin mag-asawa para sa mga anak namin na active niya, especially sa mga gano'n siya katopa. Kanya daw ang mga. Anak ng patuting naman pagka
siraulo nito mga kaibigan, no? Pati magatdam mga kaibigan, anak ng patuting. Yung ba sabihin, akin din yung magatdam, anong problema doon? Anak ng patuting ka talaga, oo. Sino maniniwala naman sa'yo? I have all supporting documents sa lahat po ng lumalabas sa bibig ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo, mga press, na tulungan niyo po ako. Humihingi po ako ng tulong sa inyo mga friends. Natulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Wala rin doon pinakaiba doon kay, kay joke na mga kaibigan. Inapitul po. Tulungan mo po ako. Ang ilabas mo yung tulpo. Yun ang gusto namin makita. Lalo doon ka kay Idol Rapi Tulpo. Tulungan niyo po ako para sa mga mabibiktima pa. Sa mga OFW na para sa pamilya na lang sana nila ang pera na kakatira. Tulungan niyo po ako na magkaroon ng hustisya ang mga dati na nabiktima at kasalukuyan niyang binibiktima. Ang galing magportray mga kaibigan, ano? Na tigapagtanggol daw siya ng OFW. Ng OFW daw, kami daw nabibiktima kami. Kung mag-super chat kami, kung magpadala kami, galing yan sa puso namin. Para sa Mayaman Challenge ni Francis Leo Antonio Marcos. Malinaw yan. Lawlaw. Sabi ko nga kaya kaya buhay ko. Even I have a death threat now. Pero hindi po ako natatakot. Kasi katotohanan po ang hawak natin dito. Even hindi sa kasi yan yung ano yan? Trapo? Oo, trapo. Trapo si Inday Sara. And this is Pati si Inday Sara mga kaibigan, sinabihan daw na trapo. Ob-ob. Hindi sinabi ni Apo Lakay mismo na isang trapo. Ayaw niyang mapasama sa mga political trapo. Anak ng patuting talaga, oo. mananawagan ako kay Senator Manny Pacquiao. Nananawagan ako kay Senator Manny Pacquiao. Bakit kaya? Senator Manny Pacquiao, mananawagan po ako sa inyo. Mukhang may utang daw po kayo kay Norman Makubusin, alias Francis Leo Marcos ng 1.7 billion. Isa sa mga kumpanya na kinaaaniban ni Francis Leo Antonio Marcos is nagkaroon ng utang ang isang Manny Pacquiao mga kaibigan. Ayon sa ating Apo Lakay mga kaibigan, di ba? So malalaman natin yan sa mga susunod na panahon mga kaibigan pag inilabas ang dokumento nagpapatungkol dyan. Baka pwede pakisagot ko. Kasi ang pangalan ko ang nakasalanan. Ayun. Ibig sabihin, pag hindi sumagot ang isang Manny Pacquiao, malamang sa alamang ito. Ay, nako. Ang dami. Ay, nako! Ay, nako! Ano bang sasabihin mo pa? Ang dami kong gustong sabihin ngayon eh. Pero alam mo may Ako sabihin mo na kung ano sasabihin mo. proper forum sa iba kong sasabihin. Ayun naman pala, may proper forum naman pala. Ano yung ginagawa mo dyan? And then you can ask question. Walang briefing ko, sasagutin ko straight. Okay. Yan. Sige na. So, mag-start na tayo. Sino ang gusto mo unang magtanong? Troy? Nakangisi po. Wala man lang kasama ka abogado mga kaibigan. Pakinggan natin yung tanong mga kaibigan. Ako talaga number one. Go. Oy! Puro mga ka-joke lang pala to ni Jojo de Guzman mga kaibigan. Tingnan natin kung ano yung mga tanong. Madam. Madam! Yes or no? Si Norman ba or si Leo Francis ay scammer? Yes. Baka mo siya inakaso ka dyan. Oh, inakusahan mo, yes. Pag hindi mo napatunayan yan, kaso na naman. Siyempre, pinanood din ng ating mga butihing abogado to mga kaibigan. Lahat na sasabihin niya mga kaibigan, siyempre, press con yan, di ba? Lahat na sasabihin niya mga kaibigan, nakalay ko dyan, demanda ang katapat din yan. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong.
Ako dapat nandiyan ka joke lang. Sino mas mayaman sa inyo ni Leo Francis? Tawanan yung mga sino mas mayaman sa inyo ni Leo Francis? Marami siya nabubudol. Ayun. O si Apo Lakay daw mas mayaman mga kaibigan. Kasi mas marami daw nabubudol. Ibig sabihin, yung nabubudol niya, kaunti lang mga kaibigan. Anak ng patuting ka talaga, Lawlaw. Oh. Ano yung pinaka... Galit na galit kasi ito mga kaibigan. Talagang lumuluha yung mga mata nito mga kaibigan. Pag nagsusuper chat tayong mga tagahanga, yung mga tumatanaw ng utang na loob sa kabayanihang ginawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, di ba? Ako sa akin sariling pananaw, kahit 100 times naming mga OFW ibalik kay Francis Leo Antonio Marcos yung halaga na kanyang ginugol, ginastos nung panahon ng pandemya, is deserve ito ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Yung kabayanihan na yun, talagang hindi matatawaran yun mga kaibigan. Talagang yan, go ako dyan. Ang message ito sa kanya, bago ko magpanggap na mayaman, kailangan siguro paayos mo muna yung mukha mo kasi bako-bako. Anak ng patuting preskon mga kaibigan, tapos ng lalait ng tao mga kaibigan, di ba? Kailangan palagyan mo ng hollow blocks yung lawlaw mo para hindi mag-swing-swing. Anak ng patuting ka talaga, oo. Si Jake Maga, kinakita tawa ng tawa, anak ng patuting, oo. Maganda na yung ibig niya. Sana nangingipin na lang siya. Ang galing ng mga punchline. Comedy bar nga mga kaibigan eh. Lasagutin lang si Mama. Ano pa? Daddy. Miss Benny, may tatanong ka ba? Anak ng patuting. Makalupit na ako. Magandang hapon na, madam. Magandang hapon po, madam. Okay. Paano kayo pakikwento kasi parang magkilan yung kineto mo kanina kung paano kayo nagkakilala? Sino nagpakilala sa'yo kay Francis? Okay. Di ba? Itong reporter mga kaibigan, may galang. Sino nagpakilala kay inyo kay Francis? Oh, kilala nito si Apo Lakay natin mga kaibigan. Buti natin maganda magtanong to. Alam mo na nung hinahan na ako ng Mayaman Challenge, Hinamon ka ni Apo Lakay ng Mayaman Challenge. Parang nasan ba yung video na yun na hinamon ka? sabi ng isang chairman na anak-anak ko. So, syempre, idol ko siya. Sabi ko, pag-list naman. Sabi ko, greeting lang. Tapos, ang ginawa, hinahan na ako ng Mayaman Challenge. Nakapunta ako ng visual through Sugar, yung dating assistant sila, na True Sugar, o sige. nag-PM sa akin. Kasi nalaman ata na hinamon ako ng Mayaman Challenge. Yun, dun kami nag-start. Dun ako Ang tanong, mayaman po ba kayo? Ang tanong, kung mayaman po ba kayo? O, sige. Sapat lang naman. Bakit yung pinatulan yung mayaman challenge? Yung wala kayong sapat. Kasi kaya naman ako para sumagot sa hamon. Kailangan i-lifestyle check to mga kaibigan kung paano niya na-acquire yung kanyang mga properties na sinasabi mga kaibigan at yung mga pera na ipinangmayaman challenge ng mga kaibigan. Dapat ito ma-imbestigan to, ma-lifestyle check kung sapat ba yung kinikita niya at saka ng kanyang asawa para ma-acquire niya itong mga properties na ito, kung nagbayad ba siya ng tamang buwis sa mga properties na kanyang na-acquire mga kaibigan. Ano ang binigay mong kayamanan dun sa Unang baksa, magkano? 200 lang sa price agad. Unang bagsak daw mga kaibigan, 200 sack of rice. Pangalawang baksa, another 200 lang sa price na So another 200, 400 sack of rice na mga kaibigan. 380K. Pangatlong baksa, 500K and so on. 500k and so on. Ang dami ng mga kaibigan. So 200, tapos 500k. Anak ng patuting. O, tingnan natin. Nakailang bigay po kayo sa handa? Marami, may listahan. Dire-diretso si Madam, di ba? Wala ang bakil. Paano? Wala ba sabi kayo na bakit bigay ka na bigay yung mga Hindi. asawa mo? Bakit? Yun nga, hindi, no. Hindi namin kinwestiyon yun.
Hindi daw kinwestiyon. Sige. Ay, ano namin, sa bigas mapupunta. At sila eh. Ano ba naman ipunta ka niya sa Telegram? At sila niya ka ngayon. Wait, hinamon ka sa Mayaman Challenge, pero hiram. Hiram pala Hindi, yun. no. Yan pa yaman siya. Ano ba talaga? Hiram, hinamon, o ano? Eh, hindi mo masagot ng diretsyo eh. Lawlaw ka talaga eh. Anak ng patuting ka. Oh, magaling to magtanong ito. Na yun yung 100 stocks ako Bigas. na. Ano ba naman? May 100 sak, 200, may 500k plus na ano. Anak ng patuting. Ang gulo. Maliwanag ang bigay. Oo, yung first 100 stocks of rice. Pero yung sumunod O, unang bigay. Bigay, okay. noon, Hindi na. Hiniram niya na. Hiniram na. At pinarensyon niya ako. so all in all, yung hiram niya, nasa magkano talaga na? Yung mga hindi ko nalilista dahil kami Yung mga hindi ko nalilista, anak ng patuting. Hindi kasi nungalingan na to kung maglilista ka na naman ng panibago, lawlaw. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Anak ng patuting ka talaga, oo. ay magkaibigan naman ay umabot ng 2.3. Yung nakalista is 530K. Tama ba may 530K may deal? To 2 point something million, tapos may 500k pa, sige. 800 lang. Ha? 1 million daw. Oh, ang daming mga kaibigan ng pinaparatang nito. Oh, 1 million. Paano naman, pagkwento mo na, Guys, pakishare na lang natin ha. Si Jake, mga kaibigan, nananawagan ng mga kaibigan na pakishare naman natin. Nilalagaw mga kaibigan eh. Hindi nila alam yung mga tao na doon kay Boss Lee, mga kaibigan, noong mga oras na yan. Eh, umakyat pa si Ton Limor, mga kaibigan, tapos pinashare pa yung video, mga kaibigan. Lalong nilangaw tong mga ulupong. instead na ikaw ang mag-akusa, bakit na ba yung ang sitwasyon, ikaw ang nakakusa ng scammer o Yes. nangungutang? It's because kung ayaw na magbayad, kailangan sa ibang biktima niya. Magaling magtanong to, naakusahan, okay. Binaligtad ka. Pinaligtad niya. Ganun siya. Ganun siya. Kahit niya. Wala nang budol ng pera ng tatay sa harapan niyo lahat. Kung nang budol ako. Wala nang budol ng 12M na active pa sa Oakland at friend ko pa siya. So, Ako na sa 12M, hello ah. okay. So alam mo na yung akusasyon sa'yo na binaligtad ka nga, na sinabi sa social media na may utang ka ng 12 million sa kanya. Pinudol, hindi inutang, pinudol. Ano ngayon yung action ang gagawin mo? Anak na patuting. Maganda magtanong tong ano na to eh. Itong tao na to eh. May laman yung sinasabi eh. May talino eh. Okay. I already, ang first action na ginawa ko, I already filed complaint to NBI para dun sa mga vlogger na nagalit niya. And Bring it on! this week, I filed a direct to the court, direct case I pray I direct to the court. Ano ba talaga? to the court to file para dun sa kasuhan natin dalawa. Kuya Mark JC, may isa ako. Yak na po, talaga comedy ang po. Saklong patuting talaga. Yung assistensya niya. So nakapay na po ito. This week. Wala pa. Pero yung complaint sa NBI na file ko na last week. So, Napile na may probable cause kaya mga kaibigan. Mga basura dito mga kaibigan. Eh, vlogger ka eh. yun, i-direct nyo sa korte yung usapin Yes, of ito. course. Kasi muna yun na dapat ginawa nila eh. Kung sir, ang mabudol ko kayo, tatanungin ko kayo. Eh, ikaw kasi panay din ang ngak-ngak mo sa SOCMED. O, diba? So, siyempre, sasagutin ka rin namin mga vlogger sa SOCMED din. Anak ng patuting ka talaga, oo. Sabi na natin 100,000. Nakakuha kayo. Saan kayo pupunta? Di ba, Korte? Which is dapat din ang first group niya. 12M is 12M. Eh, 12M is not a joke. O, pwede na ako mag-i-update at umalis. Kung totoo yung 12M. Kaya nga, wala nang 12M. Alam naman nila yan, walang 12M. So, ginamit niya yung social media. Kaya ngayon, si Madam naisip din niya na gamitin din niya yung social media. Eh, gamitin din daw yung social media. Ikaw naman talaga, Day. Ayusin mo naman, Day, ang pagkampi kay Lawlaw. Ba't hindi mo na lang siya tapatan, madam, ng social media din? Oh, yun. Ang galing nito mga
kaibigan, itong tao na ito mga kaibigan, oh, siniraan ka sa social media. Ba't hindi mo gamitin na nga rin lang yung social media, which is ginagawa mo nga. Ang dami naming recording ng mga pinagagawa mo rin sa social media, yung pag-akyat-akyat mo sa mga hudas, so, di ba? No, kailangan hire ka. Higher, okay. Lak ng patuti. Ba't nagpa-press con ka pa? Hire ka, tapos hire kita. So, ang kama mo ngayon, see you in court. Yes, ako. Ganun. Yeah, see you in the court. Ba't yung takutin mo? Law-law. So, ilang days ang balak mong ipay kay... Yung case, hindi ko masasabi ngayon kasi magpapagandaan. Magkaroon mo kay... Hindi ko masasabi kayo kasi hindi mo alam kung ano yung ikakatyo mo. Iniwan ka nga ni attorney, hindi ka kasi namahan dyan eh. Sa kahihiya na gagawin mo eh. Walang kasamang abogado or... Alam mo, Bes, hindi pa Alam mo, best. Hindi kasi namahan ng abogado. ang fees ko, hindi ka nakapay. Sumabay pala ngayon. Hindi ko kailangan na abogado sa tabi ko kasi kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Hindi daw niya kailangan. Siyempre, kailangan mo ng abogado pag magpapapress con ka para kung meron kang masasabi na magkukumit ka ng violation sa batas, makakalabit ka. Sige. Okay, kayo naman po. Ang galing magtanong nito. Patas magtanong mga kaibigan. Thank you, Bes. Timmy Pastor po. Hello. Tama magbigay mo ng tatlong kanya. Kapiros. Yes. Nagtatawanan yung mga iklabo, yung mga bibeshi. Nagtatawanan. Ano ba itong press con na to? Yan. Pasok yan. Kasi di ba, magaling ito ang prueba. Meron na ako mga kopya ang letter niya sa kulungan kung paano siya magbigay sa akin ng pera. Pirmahan niya. Last question na naman natin. Kung nagbayad siya galing sa sweldo niya sa YouTube channel niya, magkano ang ibigay? 800,000. So, Meron na lumusin sa kanila kasi kumukuha rin. pero bakit pinapamit ka na pero nabulog ka na binulog mo siya ng sweldo niya? Paano nangyari? Meron naman kasi siya. Kung i-research niyo ang isang normal ng movie, ang Francis Leo Marcos, sabi siya, ikaw nga eh, sabihin mo, ikaw may tara ng magatdam. Ang patuting. Kaya ba sinabi ni Apo Lakay na siya may-ari ng Magat Dam? Maaaring meron siyang lupa sa tabi ng Magat Dam o sa area ng hindi sakop ng Magat Dam, di ba? Alam na natin gobyerno yan mga kaibigan. Anak ng patuting ka talaga law-law. Diba? Ganun siya. Ganun yung pattern din ang ginawa niya sa iba. Sa ibang naging biktima niya. At ito pa, pakiligong yung dinadakil niya. Pakiligong yung inaangkin niya. Dahil hindi ka kapitid. Inaangkin ni Apo Lakay ang iyong negosyo. Anong negosyo mo na inaangkin? Ito po po ang at pakikiluso. Press ko sa comedy bar mga kaibigan. Ay, nak ng patuting. Katahaman mo ang siguril TV, hindi ka tawag na ito. Ang tanong ko lang, para malaman ng mga makakapanood natin ngayon, may naaalala pa po ba yung mga magkano malaking halaga ang mga nahirap na naalala nyo? Sana alala ko, siguro mga nag-release ako sa kanya ng 1M. Kasi sa kanya may Ang gulo naman ito mga kaibigan. Ang gulo na sinasabi nito. Magkano yung nahiram ganito, ganyan, ganyan. yung panalo ko, 200K, 100K, 300K, ganun ang amount. Kasi for Baka yung sinasabi nito mga kaibigan, yung mga hinihingi niya ng mga kaibigan na kesyo pang artista, kesyo pang ganyan, ganyan, ganito. Ni Apo Lakay naman natin, bigay ng bigay mga kaibigan. O, di ba? Yun yan eh. for his protection. Oy, ano pa daw? Beer pa daw. Tumataas ang kamay. Beer pa. Yung naalala nyo na nahirap. Yes, yes. Pag sabi nyo na itinuring nyo at tinanong mo sa dito bilang isang papa, pag inyo ang gano'n siya talaga kayaman sa pinagmamalakan niya at sinasabi niya talaga yung shaker. Okay. Noong una, akala ko ako negosyante. Tingnan siya. Hindi ako makakita. Sigurado ba kayo may bayad? At sinisarangan ako.
kawawa to mga 14 Judas mga kaibigan, nilangaw sila mga kaibigan. Ginawa silang katatawanan lang ng FFCI worldwide kasi katawa-tawa naman talaga, alak ng patuting talaga, oo. Which is evidence na tinitingin ko siya, sabi ko kay 30, kung matawag sa kanya yung mayor ko kay Desmond Makiligan. Okay. Eh, nagmuli siya ng May 19. So, yung pagka ng May 30, Alam patuting yung mga sinabi nito mga kaibigan dyan. Hindi yung mga sinasabi niya sa Sokwin mga kaibigan. Ano bang bago? Anak ng patuting, ano bang pasabog? ang ginagawa sa akin, pagdating ko na kapatid, hindi ko maalis ng pera. Ay, nako. Kasi puso naman tayo, kaya naman sabi ko tayo, at inuwi ko nga siyang kapatid. So, hindi ko na inisip yung pera eh. Ang inisip ko lang, makakala siya. Makakala siya. Hindi mo iniisip yung pera, ganito, ganyan. Eh, ano yung ine-eklabo mo dyan? Anak ng patuting naman talaga. Oh, ang gulo mo. Affectionate siya, makatalong siya. Pero pinakalanan siya ng buong puso. Mabali, sa ngayong nangyari, sa tingin niyo, kayo kaya ay itinuring na bilang kapatid ni Mr. Kasi, I'm just one of his victims. Oh, lating ko yung nagtatanong. Biktima daw si Lawlaw mga kaibigan. Patunayan mo yan, buta akusasyon yan eh. Isa sa biktima niya na pag hindi na niya kailangan o hindi na niya mapapakinabangan, sisiraan niya na tayo. Ang nagkakilala kayo ni Mr. Musik Brunei, 2022. Oh, Latigo News mga kaibigan. Ang billing ni Marbatugan, huwag mo tatawagin na ganito. Tawagin mo ganyan na pangalan. O, di ba? Ito bias to mga kaibigan. Ako sa kung mo na yung hindi ko preso ka So, tama December 9, naman kami ng paalam talaga. Dalawang nung nalaman Pero hindi lingid sa kaalaman natin mga kaibigan. Yung ibang mga press dito mga kaibigan, ang suporta nasa Apulakay natin mga kaibigan. Hindi ako nagkakamali dyan. may mga bago pa lang sa mga unihatin ng FBI. Anong unang nasa isip mo? Mura nga, akala ko talagang lang eh. Kaya nga, lawyer, pinaniwanan sa akin. At tubig lang pala yung in-order mga kaibigan. Akala ko, beer mga kaibigan eh. Tagay daw eh. Na hindi magiging talimbaha yun kasi basta nakakala active sa kakuwaan. So, talimbaha lang din. So, yun. Nung nagtalimbaha siya, syempre sa makawalan ng tao na tinuli mo pang kapit at kaibigan, nagulat na. Nakipaglaban na makalala siya para mamaya. Hindi nakipag-usap na. Eh, Sinungaling siya. Napakasinungaling niya. na kayo mga nalalasap niya sa vlog niya na maaari-ari niya. Hindi. Yung buhay. Hindi. Hindi totoo. Yung green memories ko pala. Ang ikaw yata sa kasalanan. May kopya daw siya ng kontrata doon sa Green Meadows mga kaibigan. Ito yung sinasabi niya, yung number 73. Ipakita mo yung number 22, Nightingale Street. Tsaka yung isang pinagagawa ni Apulakay namin doon sa loob ng Green Meadows mga kaibigan. Huwag mo ipakita yung number 73 na merong list of contract. Anak ng patuting ka. Dinamay mo kagad tatlong bahay. Isa lang yung pinakita mo. Eng-eng. Ano ang ginagawa ng isip? And din ko lang po ang European Union. Pangpanayo na nakulong po si Francis Leo Marcos, isa sa mga O, di ba? Yung mga nagtatanong mga kaibigan, talagang kilala nila Francis Leo Marcos mga kaibigan, di ba? Bukod tanging yung latigo lang ni Limar Batugan, yung tumawag ng Norman mga kaibigan, di ba? kaso niya ang human trafficking beneficiary may tao. Sa tingin niyo, bakit po patuloy pa rin umano ang ganyang panloloko sa mga tao? Do you think meron isang malaking tao sa likod na nagpapagalaw sa kanyo? Alam ko, I think, may connection siya at malapit na ako sa likod. Kasi, I want to say, kasi kapag-ilig na rin sa tanong ko, kasi with the BGMP, na director ng BGMP at assistant director na napapin natin at ngayon ay Kung director ng BGMP. Ano na mga papatulang ka ba nun? hindi na siya nakakahawak ng cellphone. Okay, sa tanong ko, kapag ang tao sa kriminal, kahit Talaga
naman pwede si Apulakay makahawak ng cellphone doon, lalo na pag sa oras ng idalaw. Anak ng patuting ka naman, oo. Yan, at wala ng pera, utang sila. O, ano na yung criminal mo? Yes. Leo Marcos. Yes. Bakit yung may pangalanan kung sino yung naiisip ko na nasa likod ni Francis Leo Marcos? Okay. Pahapin ka pa. Ayun, oh, hinahamon ka ng pangalanan mo kung sino yung nasa likod. Oh. Hindi ko masabi dito Hindi mo pala masabi, anak ng patuting ka. Di wala rin yan. kasi maka-counter tayo doon sa pagkakasya ba? Kasi yung namin ang pangalan nito, nakakapalin ako sa tao. Pero I don't think ito tolerate niya. Si Mang Lucila, sa gawaran na masama. Ang usi ka naman kasi, sino may pangusi na sinasabi mo? Hindi namin kilala yan. Hindi rin kilala ng mga reporter eh. Pinagmumura daw niya to eh. Mayroon ako ng clip. At pinagmumura daw niya sa pension. Okay, Yung friend ko. last year po kasi may nakaparehas kami sa ni Francis Leo Marcos. And nung tinanong ko na may parang kung ba kung sakaling tatakbo daw si Francis Leo Marcos sa political party, ano ba sabi niyo? Yes, kasi nag-meeting yan. Okay? Nag-meeting yan. And even gusto niya pumakbo ng party list. Okay? Ang gusto niya, in case na makakapag sa party list, 70% ng budget ay mapupunta sa kanya, 30% ng budget bahala na kanya. Alam niya yan. Akusasyon na naman yan, lawlaw. Diyos ko po. Kaya yun ako nagpunta na, bakit yun? Party list, ilulukluk namin si Apulakay sa mas mataas na posisyon na kanyang nanaisin. Anong party list sinasabi mo dyan? Anak ng patuting ka talaga, oh. Kung tumulong ka, tutulong ka. At ano ko siya ng sila pa actually pati vice president niya eh. Ang gusto niya doon, at nanay ko pa pati masyado makakapa. Parang hindi, kaya pa kaya, wala kang binagpad na sila, ay na, kaya parang yan, ito wala kaya mapa. Ayoko, kasama ko siya. At sana ko siya manalo, kasi ang hirap manalo ang isang gulong pag nandun na sa posisyon. Okay, ma'am, last question. Any message? Ako, baka hindi mo kayang patunayan yung mga akusasyon mo dyan sa press con na yan. Siyempre, lilipisahin ng mga abogado natin itong mga kaibigan. Lahat ng binitawan na niya dyan, mga kaibigan, talagang can be used against her. Sigurado yan. Po sa mga patuloy na susuporta kay Francis Leo Marcos. Alam mo, ngayon ko lang mapalayan, gusto maging tanga, kaya naman. O, diba? Believe din ako sa PTV4, mga kaibigan, na ang galing niya magtanong, mga kaibigan. Talagang with respect, Francis Leo Marcos talaga, mga kaibigan. I mean, hindi ko po pwedeng awayin kasi minsan ako nandun sa tapat. Naiintindihan ko. Pero ako ang pinaayo eh. Gabi-gabi rin na Yung mga tao, mga kaibigan, na puro nakangiti lang, mga ito, hindi pero natawa-tawa lang. Si Atty. Abu yata ito, mga kaibigan. Natatawa doon sa mga banat ni mga kaibigan. Buti hindi nagsalita ito, hindi nagtalog to. gabi-gabi rin na kasi yung mga tao na nagulang ng silas. Isang pagkakala Naging mga kaibigan. Naging talk show, mga kaibigan, yung hindi naman press con to, mga kaibigan. Talk show yung nangyari dito eh. ng isang moment ng musim para ang emosyon ng bawat Pilipino. Kasi naniniwala siya na kapag emotion ang nakurap, lahat ibibigay na, which is yun ang nangyayari. Kapag wala ko sa inyo ay nawa, ay magising na po kayo sa katotohanan na walang Francis Leo Marcos. Magising na daw sa katotohanan. Yung mga nagtatanong, mga kaibigan, bukod doon sa Latin Good News TV, mga kaibigan, is Francis Leo Marcos yung pangalan, mga kaibigan. Kasi hindi natin maaalis, mga kaibigan, na itong PTV4 tsaka yung mga ilang kilalang network, mga kaibigan, nando doon sa press conference ni Atty. Carochi Vestido, mga kaibigan. Munti ka na nga ipakita yung birth certificate, mga kaibigan, At sasabihin pa nga sana kung sino yung ama
ng ating pandemic hero. Wala daw Francis Leo Marcos. Meron. Pero normal mamusin ay meron sa kulungan. Pero mamayan sa primera Desperado na si Laulaw. Anak ng patuti. ano na to. Nagpapayag sa mali na yung dalawa na bunga ng kanyang nakaka. Madam, ano ba po kayo na nakakatanggap ba siya ng award dahil nasa kulungan na siya? Sabi ko, naman tayo ng kanilang award. Ano naman Yun, tinatanong nitong na nakatanggap ng award. Ayan, no? Ambassador for Urban and Humanitarian 15th Gawad Filipino Award. At saka yung sa IMEC, mga kaibigan ng Philippine National Police. Oy, may bayad daw yun. Akusasyon na naman yan. Ako ng patuti. Pwede kang idemanda ng Euronews TV niya, mga kaibigan, tsaka ng Philippine IMEC. Patay ka dyan. Oh, may bayad daw yung award, mga kaibigan. Ano, inulit ko. Patay ka dyan, Laulaw. Siniraan mo pa yung yung pamunuan ng Gawad Filipino Awarded at saka yung IBIG. Anak ng patuti ka. Patay ka dyan. Paktay ka dyan. Paktay ka. Patay ka, Laulaw. No. Ano yun? Ano daw? Hindi maintindihan eh. No. Masyadong malalim ang ginawa. Ayun, mga kaibigan, maaring itong magandang camera, mga kaibigan, is galing sa PTV4, mga kaibigan, o sa Euronews TV, mga kaibigan. Pero wala akong makitang CNN, mga kaibigan, tsaka GMA. Sa akin, sa mga anak ko, at sa mga biktima na lumapit sa akin. Mga biktima, lumapit daw kay Laulaw, mga kaibigan. Talagang patutig ka talaga, Laulaw. We can forgive. Pero kailangan natin ang bata sa umusisa. Yun lang po. Napunta si Jake Magay, tama daw, tama. Nagulantang siguro ito. Ano ba, wala naman tayong pasabog pala. Malaki bagay na sa kanila yung press comedy. Ay, naku po. No po ba, pinigilan ng mga anak nyo yung pakita-guilty nyo kay Ay, wala pa kayo mga anak ko sa akin kasi. Di remind me, pero minsan na masayaan na kanila, lalo yung malaki, ikalaw sa mga anak ko. Eh, wala ka lang pakialam no? Kaya nga kami, syempre, kung sinishare mo ng tao, diba? Nagpaalala kami sa'yo, mama. Yun, ang ganda-ganda ng buhay mo, wala kang nagawa, ako makilala yun, kasi magsulat ng bigay ka lang ng bigay. Yung gano'n, may bago ng punto. Ito pa po ang may question. Okay. Okay. Comedy bararak ng patuti. Inibita mo ba na si Tekla? Para may gana. Oh, wala na ba magtatanong? May pakakul na lang daw po, ano. Oo, may pahabol na tanong.
Talaga bisa eh. Ano na po? Anak ng puta nito, pati si kabisi mo talaga, masarap yung bigwasan nito, malak ng patuting. Sa akin yun, regarding sa pamamahay. Madansin mo dito mga tiga Lemery. Masarap puntahan sa Lemery yung mga kaibigan eh. Kukontakin ko yung mga tropa ko dyan, mga kaibigan eh. Anak ng puta. Ewan ko lang talaga. Okay. Isa na yan. Oo, sabi ni Jake Maga, ayan na, ayan na. Ayan na yung alin, tingnan natin. Pakinggan natin yung ayan na. Yan na. Minsan po Ayan na, ayan na. pinahin. Ang matindi ako bilang founder ng isang woman empowerment group. Dahil sa pagkakalit sa isang kaibigan mo kapatid na sinuri ko. Tama. Pero hindi na ko nasimurahin, hindi ko na nasimurahin ang pamamahan na ginagawa niya sa kababaihan, sa kanyang wife channel. Sa Pambababoy sa kababaihan, eh yung pinagagawa mo, yung pinagsasabi mo kay Apo Lakay namin, sa pandemic hero, sa bayaning buhay ng sambayan ng Pilipino nung panahon ng pandemya hanggang sa mga oras na to, hindi ba pambababoy yung mga ginagawa ninyo? Anak ng patuting kayo? kababaihan at magkakakuha, may iba pa rin sila, ng kanyang sekretary. Meron pa ako, sasabihin kayo ba, tumawa ko kayo ng senador at sasabihin ka at saan kayo? Bukod-bukaan ng senador ng ganon, ganun siya kakahoy. Ganun siya kakahoy. At isa pa, parang hindi babae ang kanyang sekretary. Actually, ito na, nakakapag-press ko din sila, pero hindi ko alam kung may budget sila. Magpapa-presscon. Hindi mo ba napanood yung presscon ni Atty. Carochi Vestido namin? Di ba? Hindi ka ba naging baldoon? Yun ang talagang presscon. Ito comedy bar eh. Sa tawa na lang ano eh. Mga punchline eh. Di ba? Bumanat si Arnel mga kaibigan ng punchline. Tawa na lang naman yung mga tao. Sabi, punchline comedy. Tama-tama nga yung venue nyo, comedy bar. Presko naging comedy ang boto. Pati ni Arnel Ignacio mga kaibigan. Abot dito yung tawa mga kaibigan. Ano itong presko itong comedy ang patuting. Ano ba yun? Ano ba yun? Sa kababaihan po. Kay Attorney Aboy mga kaibigan, itong bar na to o sa kanyang mga associate o kasama siya mga kaibigan sa nagmamay-ari nitong bar na to, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan ha. Kasi makikita nyo nandiyan sa loob ng bar eh. O di ba para makapasok ka dyan sa loob ng mga kaibigan. So baka yung venue dito ginawa mga kaibigan, pero tawa ng tawa tong tao na to eh. Yun nga, bar nga ito mga kaibigan eh. Kasi kita nyo mga kaibigan, inikot ni Jake Maga mga kaibigan yung camera. Punta na puro beer, puro case ng beer, patuting. Already accuse me as a scammer also on my own business. Magkakawasan na rin po ako. Yung mga na-scam ko, pwede po magpa-presto na rin kayo. Naku po, talaga namang yung mga balak mong iskamin, naku talaga magpapapreskon kami. Tsaka yung mga ibang nagbalikan na ng pera yata eh. Yung mga na-scam ko na sinasabi nila na wala silang mapakita ng tao at ebidensya na nakuha ko pera. At kung ano-ano pa, pero madalas wala naman talaga silang mapakita ng ebidensya. Kundi ka ako na mapakita ng ebidensya, ang nililipan nila, law-law, bedel-bedel, Law, bedel-bedel. Tadalahin mo sa korte. Eh sabi nila kasi law daw ako, tapos bedel daw. Ano ba yun? Ay naku, law. Alam nila, diba? Away ba? Ganun po sila karunong maglaro.
Ma'am, gusto na Ang Panginoon. nananawagan din po ako kay Pangulong Duterte. Ay, naku! Mananawagan na kay kay Tatay Digong. Naku, pakinggan natin kung ano yung panawagan niya kay Tatay Digong. Para dito po sa pagkakataon ito, Yan na. Si Jake Maga, mga kaibigan. Ayan na. O siya lang patuti ka, puro ka, ayan na. Pangulong Duterte, ang sinasabi ko, na nagtatanggap naman po na Norman Marusina, na nahihintang daw po kayo ang pangalan ay Esther na aarelo sa kanyang ma. Ano Yan daw? na. Naman po na Norman Marusina, na nahihintang daw po kayo ang pangalan ay Esther na aarelo sa kanyang ma. Yan na. Naku, may pinangalanan mga kaibigan na Esther daw mga kaibigan. Dinamay nito mga kaibigan. Sino kaya yung Esther mga kaibigan na malapit kay Tatay Digong mga kaibigan? Pinangalanan nito. Oo. Esther lang na pumupunta daw doon at napapanood daw ni Duterte ang kanyang pamimigay. Yun, rin ang Anak ng patuti, wala man lang seryoso mga kaibigan. Sila Arnel mga kaibigan, tawanan na ng tawanan. Sabi na, ano ba press conference gagawin natin? Ba't naging tawanan tayo ng tawanan dito? Okay na mahala ako. Esther yan. Esther Sunday. Baka, alam mo, binigyan pa ng pala. Sino ba yung sinasabi mong Esther? Si Esther Sunday? Pinunchline pa ni Ignacio. Kahiya ka talaga lawlaw. Yung manager ni Rosita. Yes. Sinong Esther? Yung manager ni Rosita. Siyempre, Arnel Ignacio mga kaibigan, puta pag pinangalanan niya yung mga kaibigan, puta baka sipain siya sa kwento mga kaibigan, mabigat yung tao na yung mga kaibigan. Iniba na lang ni Arnel, talagang galing nito maglaro eh. Galing na naman ang pangalan ni Pangulong Duterte hulaan ko na kay Norman Marusina. Ano sabi? Esther Sunday. Esther Sunday? Hindi mo kasi diretso yung Arnel eh, para magkaalaman tayo eh. Yung manager ni Rosita. Naging katatawanan tuloy mga kaibigan, no? Talagang nilayo ni Arnel Ignacio mga kaibigan, baka mamaya mapangalanan yung Esther na sinasabi ni Inay. Baka masipa siya sa pwesto, eh. Sigurado yan eh. Yes, galing na naman ang pangalan ni Pangulong Duterte hulaan. Pangulong Duterte, anak ng patuting comedy talaga to si Lawlaw eh. Pakinggan natin ulit. Yung manager ni Rosita. Yes. Sino daw Esther yung manager ni Rosita? Ba't ako hindi mo talaga mapangalanan? Ano, takot ka rin, ano? Galing na naman ang pangalan ni Pangulong Duterte hulaan ko na kay Norman Marusina. Galing na galing ang pangalan. Actually, pero kasi kung matagal na siya nakakulong, 1 year, nagkano pa rin siya? Nagsusurfing siya pa doon. Yes! Kaya nga hindi ko sa BGMP yan eh. May admin siya. Hindi, no? Nag-social media siya talagang gusto ng kulungan. Alam, patay. Paano yan? Paano nangyayari yun? Yes! Ayun ang patunayan mo kung paano nangyayari yun. Yun ang tama nga yung tanong ni Arnel Ignacio, paano nangyayari yun, di ba? Ay, all evidence yun, inay-start ko kung paano nag-metal siya. At hindi mo pwede sa kita na dahil nanood siya ng Kaya ihanda mo na yung sarili mo sa multiple counts ng anti-wiretapping law. Anak ng patuting kayo, ang daming tatamaan dito mga kaibigan sa anti-wiretapping law mga kaibigan. Ang daming tatamaan dito na ng mga vloggers mga kaibigan, hindi lang isa, multiple mga kaibigan. Kumbaga, kinasuhan to ng wiretapping. Uy, wiretapping na yan, mababa lang yan. Pero multiple counts of wiretapping mga kaibigan, ilang counts ng wiretapping ang kakaharapin ng bawat mga tarantadong ito. Di ba? Ganun lang yun. Ini-Ebing Galius may isarot ha. Naku! Pati si Ebing Calios! Nanood na rin. Ay, nakita ka niya ang kanyang kwarto dito ang kwarto VIP. Yan.
may pasabog ninyo? Anak ng patuting naman, oo. Tanong si Mer. Wala na lang po, madam. Curious na po ako, ano po yung mga businesses ninyo ibinongkay? I have a private resort in Calatagan. I have a skin fuel and victory of cleaners na. Ninyo ibinongkay? Ano daw yung trabaho niya, yung position niya? I have a private resort in Calatagan. I have a private resort in Calatagan. May private resort daw siya sa Calatagan, mga kaibigan. Kanino nang galing yung lupa na ito, mga kaibigan? Paano niya na-acquire yung property na ito, mga kaibigan? Nagbayad ba siya ng tamang buwis para ma-acquire ito, mga kaibigan? At saan galing yung pera na pinang-acquire niya ng properties na ito, mga kaibigan? Yun ang tanong niya, mga kaibigan. Kailan ba nag-exist yung yung skin fuel at nakapag-generate agad yung skin fuel ng milyon-milyong pera para doon sa kanyang mga ginastos, mga kaibigan? Kailangan talaga ito mabigyan ng ng investigasyon talaga. I have a skin fuel and victory of cleaners na with company products. And I'm also in financing business. Ayun nga. Yun. He also do financing. O, diba? Nagkakaroon siya ng financing, mga kaibigan. Meron ka bang Security Exchange Commission certificate o registered ka ba ng SEC dyan sa financing na sinasabi mo? Naku, yari ka dyan. Nagpauna ako sa akin. Yun. Ano daw? With company products. And I'm also in financing business. Ayun nga. Nagpauna ako sa akin. Yun. On the lighter side po, madam. Nagpauna sa akin. Utang, pinagtatawanan ka lang ni Ignacio. Madam, paano? Di ko nga naisip yung ganda na si Pagpudol. Di ko naisip wala ka ng bakit pakinig mo rin ako eh. Meron ba akong paano? Kung nabigyan po kayo ng pagkakataon, meron ba kayo ng natulungan na pagtulungan sa entertainment industry naman natin sa bansa? Ano no, naging financial Meron sana Pangilinan, may shoutout po. Thank you po. Yes, pero yung meron nga naman yung ano yung tawag doon, meron pa rin bridge. Kung wala na yung ayun, pinanahon ko, kung pinanahon ako kung ano yung pera kayo, naging bridge. Siya, kung ano na hindi naman natin on time, minsan yung mga tao, yung mga tao, ako na nakapolo, pinapatulo, napaikat natin. Yes, gano'n. Nag-aabono ng mga cheque-cheque, mga ganyan, mga kaibigan, pero wala kang permit. O, diba? Illegal yung ginagawa mo. Kumikita ka ng pera nang hindi ka nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Bawal yan. Susundutin ko na yun, tumama na yung tanong ni Mer. Alam niyo ma'am, ako hindi na ako press. Kasi kami hindi na napakatagal na. Ako hindi ko na-realize yung relationship ko with the press. Hanggang sa umabot na ako ng dekada dito sa show business. Nung araw pa namin press ko, natingin ko na sa anak, naku, Diyos ko lang, yan naman yung mga makukulit ko, alam mo, itapos ng budeta. Hanggang Ako, may sinasabi si Arnel, mga kaibigan, tungkol sa press con. alam niyo ma'am, ako hindi na ako press. Kasi kami hindi na napakatagal na ako. Kiana. Kasi Kiana Reeves yata itong mga kaibigan. Okay, pakinggan natin. Hindi ko na-realize yung relationship ko with the press. Hanggang sa umabot na ako ng dekada dito sa show business. Nung araw pa namin press Show business, sa showbiz press pala itong mga kaibigan. Piling showbiz. ko, natingin ko na sa anak, naku, Diyos ko lang, yan naman yung mga makukulit ko, alam mo, itapos ng budeta. Pero Ano na naging showbiz press, mga kaibigan? Anak ng patuting. Akala ko ba press con? Showbiz press pala talaga. as years have gone by, I treated the people from the press as my friends. And isa po talaga sa pinaka-highest din at walang nakakapansin na tinamaan itong pandemya na ito, ay itong sektor na ito. Kasi totally nawala eh. Entertainment ito nawala. Pero ang entertainment kasi doon din nabubuhay ang press. And yet, ngayon nakita niyo naman, kailangan natin sila, and I believe, kaya natin meron mga yan, yung iba naman, nagpapasabi rin naman ng suporta because of the friendship that we have established. So, ako naman, in their behalf, medyo, ako naman yung kakapalaman na yung mukha, ito po pagkataon to, tuloy ka natin, kaibigan nyo, kasi ako pa rin, Tuloy natin kayong mga anak. Oo,
nako, yari kayo. Ituturing naman kayo mga anak. Si Apo Lakay namin mga kaibigan, tinuring niya mga kapatid. Kayo nako, yari kayo dyan ngayon. Hindi ako ng bakla yan. Pero, Yung mga baklang yan, puta, ang dami palang showbiz, press mga kaibigan. Puro showbiz press pa rin nandirito mga kaibigan. kasi ako, ilang taon na 90s pa ako. Nandiyan na sila. Marami na kami pinagsamahan. At yung merong ganito, ganito ba? Dati, pag tayo ay pagtanggol ka, para kang merong army na nandiyan lagi sa tabi mo. Kaya ako ito, Naghanap pala ng tagapagtanggol. So ito yung mga na-recruit na magtatanggol. galing sa puso ko to. Kaya, actually, kaya ako excited dito kasi gusto ko rin makikita dito kung nagpakalam ito. Pati tayo namatay na Ayun. Kaya pala siya pumunta niya kasi gusto niya makita itong mga kabaklaan na kanyang mga kaibigan. Kasi nga, kaibigan na rin eh. So ako naman, lalapit ko na sa iyo na ikaw rin yung kaibigan, ikaw rin yung mga anak, hindi na lang kayo papayaran na masyado pala. Ay, shoutout po. Ayan. Okay ka na, ibigay na natin ba, Toy? Madam, yung kung nasabi niyo po kung naging financer kayo, quote-unquote, Yun. May nagtatanong kung naging financer kayo. Meron ka bang Security Exchange Commission registered ka ba rito? ilang ABS-CBN artists natin. Pwede niyo po ba kami kwentuhan doon? Paano mo nagsimula? Naging financier ng ABS-CBN artist, di ba? Na yun, ilang taon niyo po yung ginawa. Hindi yung mga ng taon, kasi kinabahan na ako. Kasi yung ulit-ulit release ko, dun sa may agency na nag-handle ng mga artista at show ng ABS, ay kita-delay na ng 2 weeks. Nako, butang makamay kinalaman itong mga kaibigan sa hindi magandang gawain. Alam ko yung mga ganyan mga kaibigan sa mga showbiz ganyan ng mga agency mga kaibigan. Nako, mahirap na lang magsalita. Na-delay po yung May narinig ako na nagpapalitan, parang narinig nito iba bata, ang kami ng shift, maghihirap na sila kami ng shift, nagkakalit parang wala tayo lang. Mga ako. ito po yung nag-aabono po kayo for their sex, mga talent fees. Yes. Pinay Ebeng Galyos. Yun, nag-aabono ka. Walang ganito ganyan na may tubo. Meron ka bang permit para gawin yung ganyang negosyo? Mukhang mali yan Shoutout po. Thank you po. Hindi po kayo doon, natutunan din. Oo naman. Hindi, wala naman kasi hindi ako naloko. Hindi na ako mahusing naloko eh. Kaya dito ako natuto. Okay. So, meron po ba kayong ibang plano na pagtulong naman sa book industry? Halimbawa, pag-produce ng isang independent film or Okay, film? Yun. Lumabas dito na meron ba kayong ginagawang pagtulong o may balak ba kayong tumulong para mag-produce ng mga independent film? O di ba? So, yung ibang mga reporter dito mga kaibigan, hindi malayo na ang simpatya na kay Francis Leo Antonio Marcos. Dahil si Francis Leo Antonio Marcos, alam natin mga kaibigan, is tumutulong doon sa mga artista na wala ng mga project. Nagpo-produce si Apo Lakay natin ng mga indie films, mga mga kaibigan. Siyempre, kaibigan nila sila Rex Cortez, sila Roy Binson, at marami pang mga artista na tinutulungan ni Apo Lakay natin. So, hindi malayo na, isa doon sa mga reporter na ito, mga kaibigan, mga showbiz reporter, kaibigan nitong ating mga kakamping artista, mga kaibigan, di ba? Hindi. Ako tayo. So, parang kasi po, meron din kami Parang pinupuli kita ng buhay ng mahusing. Tingnan sa YouTube. Patuti ka, mangusin ka na mangusin. Yung mga reporter Francis Leo Marcos ang tawag, may galang Ikaw wala kang galang Tinamaan ka ng magaling na lawlaw ka. Kaya ang gumana, si Rafael Rangel, dapat hindi si Domingina. Tingnan sa YouTube. Kaya ang gumana, Binanggit pa niya yung pelikula ni Apo Lakay natin mga kaibigan na na ang gumanap daw is si Rafael Rosel. Siyempre, kilala ng mga showbiz reporter to. Mga kaibigan, kilala niya sila si Rafael Rosel, mga kaibigan, Tapos, ano sabi niya? si Rafael Rangel, dapat hindi si Domingina. Dapat daw si Long Mejia ang gumanap na imbis na si Rafael Rosel, di ba? Panlalait na naman mga kaibigan. Ginawa niya namang comedy ang pagkatao ng Francis Leo Antonio Marcos natin, di ba? O, may plano naman ba kayo sa pag-post sa politics? Wala po. Pagpulong lang. Pagpulong lang. Kaya naman si Mel gano'n ang kanyang line of questions kasi isa sa pinaka-staunch supporter
mga individual. Yon, solid supporter ng mga indie film. O, ating mga kaibigan, reporter na itong mga kaibigan dahil hindi lingid sa kaalaman natin mga kaibigan na tumutulong ang ating Apo Lakay sa mga indie films mga kaibigan. Given yan. Laging nandiyan. Laging bumubuhay yan. Kasi sa showbiz din naman kami. Salamat po. Thank you. Sino pa po ang question? Roda. Ang dami pang mga tanong. Bakit gusto na ni Arnel Ignacio na itigil na yung press kong? Pakita mo naman ang karga ko. Yun ang dapat talaga mga kaibigan. Lumapit ka kay Sir Rapi Tulfo para talaga tayo dito magkalabasan ng mga ebidensya, magkaalaman tayo, anak ng patuting kan lawlaw ka. Direct daw siya kay Tulfo. Fake news na naman to. Guys, share natin yung like. Direct daw siya kay Tulfo. Ipapadala daw niya lahat ng ebidensya. Abangan natin yan mga kaibigan ha. Ibig sabihin pag hindi to lumabas kay Idol Rapi Tulfo, ibig sabihin ayaw ni Rapi Tulfo kasi kung ang gusto nito bias lang mga kaibigan. Siyempre, pag na kay Idol Rapi Tulfo na ito mga kaibigan, siyempre magkakalabasan to mga kaibigan, magkaka-interviewhan to. Handa rin akong magsalita mga kaibigan sa Rapi Tulfo mga kaibigan. Sigurado yan. Diba? I-share nyo ng video mga kaibigan. Sabi ni Jake Maga, walang nilangaw eh. Simulcast daw. Ay, naku po. Ano ang leksyon na tutunan mo sa pangyayari? Okay. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yon, tama ka doon. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kung ikaw mukha kang kumikilang pero hindi ka ginto, yan ang real talk. Hindi lahat ng tutulungan mo ng magmamahal, pangangalaga at pangunawa ay ibabalik sa inyo ng isang taong puso. Kasi alam na mga emotional natin na hindi ko kaya dito, natigil na talaga makapunta. Diba? Hindi ko kasi nakakayaran mo ng buo, dahil sinabi ko lang, partial ka na. Alam ko naman, Kaya, walang pambayan. Diba? Lumabas ang bunganga ni Magnus mga kaibigan, yung ibabayad yata sa kanila. Eko, kawawa to si Lawlaw mga kaibigan. Suka to ng maraming pera dito sa mga vlogger, dito sa mga kung ano-anong eklabo nito. Nagirahin ako sa wall ko at i-contest ako. At saludo po ako sa labing apat na vlogger na hindi siya sinunod dahil nakita nilang wala akong ginawang masama. Paano ikaw ang leader ng mga hudas? Binayaran mo yung mga hudas para sa aking opinion. Anak ng patuting ka. Hindi kami sumama sa'yo kasi nga hudas ka. Dapat ka talagang balatan ng buhay kayong mga hudas. Labing apat na vlogger na ngayon ginagawa nila ng pulutan sa software dahil kasama ko sila ngayon. Ganun po sila mawala sila. Social media nga, ano bang hanapan ng content dito, ikaw ang content namin, kami naman ang content ninyo, di patibayan na lang tayo kung sino yung mas credible, yun lang yun eh. Ang question ko na, ano ang mensahe mo sa mga dito sa social media, sa mga celebrities na dahil sila yung ayaw mo sila yung dati. Hindi naman natin yan ngayon, di wala na. Pero anong mensahe mo? Alam mo yung mga konti yung may narinig na kung nakaususuporta sa kanya, yung mga narinig
Magising daw tayo mga sumusuporta pa kay Apo Francis. Gising na gising kami. Hindi kami natutulog. At talagang susuporta kami kay Francis Leo Antonio Marcos. Pandemic hero namin yan eh. Bayaning buhay namin yan. Idolo namin yan. 'Di ba? Mahal namin si Francis Leo Antonio Marcos at tumatanaw kami ng malaking utang na loob sa ginampanan niyang kabayanihan sa ating sambayan ng Pilipino. Yun ang real talk dyan. Ang nagawa sa akin, na tinuri ko siyang kapatid, magagawa na rin po natin yan. Mag-ingat po kayo habang maaga pa, habang hindi pa po kayo sagad. Sa inyong pinansyal na negosyo, gumising na po kayo. Dahil wala pong Francis Leo Marcos. Pero, Di ba? Sasampalin natin itong mga kaibigan. Pagka inilabas na ni Atty. Carochi Bistido, mga kaibigan, yung birth certificate ni Apo Lakay natin, mga kaibigan. Siyempre, ibang pa rin yung dating, mga kaibigan, pagka si Atty. Carochi Bistido na nagsalita patungkol sa mga bagay na yan. ano ang mahusin na nakakulong meron po? Na may mga nakakastapa, may tanong human trafficking, may statong alias. Meron. Pero Francis Leo Marcos, na anak daw siya ni Patricio Marcos, at pumirma na pala sa kanyang birth O, di ba? Anak daw ni Pacifico Marcos, pumirma daw sa birth certificate ay isang Pacifico Marcos. Di ba? At anak daw ng ano? si Patricio Marcos, at anak daw siya talaga ni Ferdinand Marcos, at kinakami daw ang hindi tagapagbana kundi siya malabo. Malabo daw. Abangan ang susunod na kabanata. Di ba? Mahirap tayo mag-involve sa mga ganyan na kasi privilege communication niya yung mga kaibigan. Makikita naman natin yan eh. Sa mga darating na panahon eh. Pero yung malusin, meron po. Oh, sabi nga na, hindi na totoo. Sabi na siya, spiritual wonder boy. O, di ba? Kung magtatatawa to mga kaibigan, ginagawa nilang biro yung spiritual wonder boy. Kami hindi namin ginagawang biro yung mga kaibigan. Let the future speak. O, hayaan natin yung panahon na magsalita mga kaibigan kasi talagang hindi basta-basta dapat pag-usapan yung mga bagay na yung mga kaibigan eh. Spiritual wonder boy, ano, parang anak ni Marco na may hawak na susi na dito. Oo, meron ganyan. Oo, siya daw yun. Siya daw yun. So, hindi ka na naniniwala ka na. Hindi ako naniniwala. Kasi yung, ang tinanong ko sa siya, kuha ka ng pera, kapatid. Bakit hindi mo subukang maputos ka sa sinasabi ng taguan ng ginto? Ang kukuha ka ng ginto pera mo, hindi na naman siya nakakuha ng mga daligan na abogado. Sabi sa kanya, kapatid, ako lang ang makakakuha. Nandito sa kuweba dahil may permentahan ng usapan sa iyo. Hindi, yun ang malusot niya. Kasi yung nagbahan na kanya, sabi pa nag-boring yung sa dito eh. Hindi namin tulungo ka kung lumubugin. Wala mawala siya. Ayaw malangit ito. Ano daw? Boring yung sa dito eh. Hindi namin tulungo ka kung lumubugin. Bablas-blas yung mga yung mga sisi eh. Patawa na naman to si Lawlaw eh. Wala mawala siya. Ayaw malangit ito. Dahil nga, so, yun nga, wala ko yung Francis Leo Marcos. At walang anak si Marcos na tinako. Walang spiritual wonder boy. Scatter boy meron. Oh, di ba? Tawa ng tawa si Jake Maga. Si Jake Magnus mga kaibigan, para sa isang namamagang mukha mga kaibigan, ganyan yung itsura dyan. That is the reality. That is real talk. Pero matotoo ka na Diyos wala ka talaga sa kanya. Ikaw ba naman? Diyos ko naman. Bigla ka naman naman. That is the reality. That is real talk. Pero matotoo ka na Diyos wala ka talaga sa kanya. Ikaw ba naman? That is the reality. That is real talk. Pero matotoo ka na Diyos wala ka talaga sa kanya. Ikaw ba naman? Diyos ko naman. Bigla ka naman naman ng pinakamagandang kwarto sa libra. Pinuha siya ngayon. Hindi pala. Nakuhunan. Nakuhunan siya
sinamantala daw ng Apulakay natin yung pandemic. Sinamantala ni Apulakay ang pandemic para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi sa pansarili niyang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng taong bayan. At ito, kwento, sa susunod na kabahan, sa banata, na-hire na. Na-hire na. Lola Hogle, shoutout po. Thank you po. Pero hindi talaga ako naniniwala sa kanila. Una ko nakita. Bakit eh? Kasi yung mukha niya, pagkat na eh. Katawa pa to si ano. Ang meron ako eh. Ano daw? Naging katatawanan ang presko ni Laulao. Madam, maraming live lang. Kung ano ba mga figure ang buhay mo sa MMK o magpakailanman, sinong artista gusto mo manap sa buhay? Carla Estrada. Basta ka ng patuting napunta na sa MMK, mga kaibigan, mga showbiz eh. Si Carla Estrada daw ang gusto niyang gumanap sa kanyang sa kanyang personalidad. Kasi si Marla. Ang kayo pareho eh. Nung ako bibili pa ako ng bayan, hindi na makakatuwa. Ang madam. Si madam. Casual. Pwede. Ako naman ang merong pa i-request niya madam. Ako kayo naman negosyante. May re-request daw si Ardel, mga kaibigan, pakinggan natin. At kaya sana pagdating sa mga ganitong uri ng Si Arnold Ignacio po yun. Nabiktima pa kayo. Ano yung mensahe nyo sa mga makikinig, nanonood kayo, na ano ko yung mga sign? Anak na patuting. Tinatanong ko, ano ka ba talaga? Nabiktima ka ba talaga? O ang ganito taga dyan? Pakinggan natin. Para malalaman mo, na teka muna, ano ito, niloloko ako. Di ba una pagbigyan niya, ikaw meron, di ba? Una na kasi siya, si Musin. Mix DIY Craft, shoutout po. First time mo naman, so first time mo na biktima ng ganito. Oo, kasi nga, tinatulong niya, babe. Tsaka yung way na ito, itrato niya ako that time. Kala ko, kapatid, ako na rin yung kinukuhanan niya ng lahat. Paano mo bibigyan ako ng isang tao na alam mo ikaw ang kanyang lahat? That time. Paano yung ano? Isa niya siya, kinurang sa akin, hindi ko ito Paano yung una niyang approach na nalaman mong teka, naaawa ako rito? nung nakulong na siya. Pero nakakahiram na siya sa inyo, bago pa yun eh. Oo. Sana po na-force yung iwanan niyo sa kanya. Alam niyo saan? Yes po, si Kuya Arnold Ignacio po. Nung time na nalaman ko nagpapapera para siya tapos ako hindi niya na nakitulog. Hindi, yun na. Kailan kayo nagkaroon ng komportableng pakiramdam na okay ito, pahihiram mo yung pera? Nung nakulong nga siya. Kasi ang sinabi na, Akala ko ba nung una pala na pala yung pakawala mo ng mga pera, ganito, ganyan. Tapos ngayon, nung nakapiit naman, taka ka na ng nagpapahiram ng ano ba talaga? may mga ginto. Eh, kung narating ka naman sa Negran, in fairness, talagang na-attual na. Yung very siya kasi picture. Mami, paano yung eksaktong salita niya? Ano yung mga ginamit ng mga kataga o kaya style? Kasi parang Oh, naku to si Atty. Pala may-ari, mga kaibigan. Eh. Ako, kay Atty. Aboy pala tong tong mga lugar na to, mga kaibigan, inuman nga ito. Okay, muna pala. Sabi sa akin, may months Post lang natin. Okay, alam sa 30 ka na. Dahil sa mga negosyo mo. Ano ba ang negosyo mo? Work balance. balance sa sapato. Oh, World Balance. Kung kasosyo si Apulakay natin dito sa World Balance, so anong problema dun? Anak ng patuting ka, oo. Coffee shop. Pinangkin na naman ko. Tim Hortons. Oh, kung kasosyo nga si Francis Leo Antonio Marcos dito, oh, anong problema dun? Oh, Kasi yung team ano ba to? Horton. Team Horton kanya lang. Ay, sa coffee shop. Horton sa coffee shop. Kanya lang. Ano na yun?
po, Yung live na ano niyo. ganito po yan, hindi po ako nagka-copyright, hindi po ako nagka-copyright. Kunin nyo lang po yung mga video, i-share nyo lang po. Okay lang po yan, no problem. Ay, wala. Here's another person from Otis of Lima. Hi po. Hi, good afternoon po. Ma'am, napansin ko kayo kasi kanina na yung pagpapatawan ay parang malabo na. Parang siya po ay one time or ilang beses ay nakimutan sa inyo at willing siya gawin everything with public apology or gawin niya lahat ng gusto niyo ipagawa sa kanya para naman butman yung puso niyo. Posible pa po ba? So, Matigas talaga si Lolo, mga kaibigan. Tingnan natin. Dahil sobrang hindi ko kailangan ng pera niya, kaya ko pa magtrabaho. kasi may mga pagkakataon. O ngayon, sasabihin mo naman, hindi mo kailangan ng pera niya. Ano ba talaga? May pera ba talaga? Walang pera. Anak na batuting ka talaga. Oo. Ako na yung nauwi sa mga demandahan kapag walang nagkaharap. Kailangan sa prove na siya ay mali. Kasi pag pinatawag ng isang tao, Opo, share nyo lang po, wala pong problema. Hindi po ako nag-i-strike. So, the story is a history which we can accept na naman. So, hindi ko GMA po meron, pero ABS-CBN po wala po. matawag. Pero alam ko rin ang salitang ko yung sa batas. Madam, sabi ko kanina, file ka ng case. Anong hawal kung makulong lang siya o kailangan niyong magbayad? At kung magbayad siya, witness na ba kayo? Ganito yan. Makulong siya. Makulong sila ng sekretarya niya. Nagkakaroon sa Hindi akin. mo lang kailangan yung pera mo. Hindi, kung magbabayad siya, ibibili ko lang ng bigas yun. At ikaw ko gusto niya, yun na. Bigay mo na lang sa akin. Ito, oo, tama. Hindi, hindi. Papalain na eh. Sure! Isang pangalan. Pirma ko, kung magbabayad siya sa akin, yung damages na hihingi ko sa kanya, ibibigay ko dito sa press, people. Ayan, recorded. Ako lang nga ako pa na ano, ibibigay daw niya sa press, mga kaibigan. Anak ng patutik ka. Yung damages na ginawa mo rin kay Apo Lakay natin, mga kaibigan, is magbabayad ka rin talaga. Yan ang real talk dyan. Sabi niyo, Sino po yung sekretary ng hindi Francis si Yaman, na nagpapanggap na mayaman. Pero wala, yung amoy niya, amoy alimuot. Lumaliwanag tayo dito na kailangan niyang makulong talaga. Yes. Hindi mo na Kasi alam mo, ang ginagawa kasi nila Kulao, ay ni Conan Mangutin at ni Yama, ang ginagawa nila ay paninira na sa Tokmed. Anak ng patutik ka, ay yung ginagawa ninyo sa sockmate, anong tawag dyan? Ha? Hindi ba panyuyurak din yan, paninirang tao rin ginagawa nyo? Kaya kung ano yung ginagawa nyo, deserve din ninyong ibalik sa inyo, anak ng mga patuting kayo, lawlaw, bahong, pulgasing, libangin yung ilalim ng lawlaw mo. Nagbabago na sila ng pagkatao. Alam mo ba yung itsura ng garapata? I-focus mo sa itsura mo, lawlaw, magkamukha kayo ng garapata. Yung garapatang kulay gray, ha? Hindi yung garapatang kulay brown. Yung gray na garapata. Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. They feel mighty. Nakalimutan ata nila na may Diyos na pwedeng tumapit anytime. They feel untouchable. Pero hindi mo malakas ang loob mo? Mura-murahin mo si Vic Lorenzo, mura-murahin mo ang mga tunay na marpa sila Ivy. Ganun siya, akala nila untouchable sila. Gamitin niyo ang pangalan ni Pangulong Philip Remo, pwede po. Anak ng patuting. Ang first family nga, mga kaibigan, hindi nga nagsasalita patungkol dito nung tinanong nga sa 10M eh. Hindi nga nagsalita, mga kaibigan, no comment nga. Tapos ito panayang ngaw-ngaw. Sabihan mo ng trabaho si Sara, si Mayor Sara, Duterte, ganun malakas ang loob nila. Kasi ang feeling nila, untouchable, pero tuwag po sila. Kasi nagtatapo sila sa kundilya ng mga supporters nila, sinasinan nila, sinasinan nila ang utak. Ano ba itong press con ba ito? Nagkukwento ka, anak ng patuting. Ano ba yung say ba nito? And then, last question po. Kasi sa sobrang kupal ng kalooban nyo, sa lahat po na nakitulong nyo or nakatulong kayo sa mga tao, hanggang saan po ngayon ilimitasyon nyo para makatulong sa kapwa or magtiwala sa kapwa? Okay, ang magtiwala, may limitasyon na. Pero ang pagtulong,
tumutulong, hindi. Kasi patuloy pa rin akong ginagamit na nakataas sa aking dito. Rabuting, ang pinoportray niya ngayon mga kaibigan, siya yung tumutulong. Siya raw yung tumutulong. Kanino? Kanino? Tingnan natin yung mga ano. Ipakita mo kung mas higit ka sa pandemic hero sa pagtulong. Tingnan natin. I'm just employee of my employer na nakataas. Ang Panginoon. Okay? I mean, Dati kaya na rin si Anel Gasol, tawa lang ng tawa, anak ng patuting. Tapusin na natin to, sabi ni Kian. ang lahat ng hindi ko madadala sa hukay. Kung nakaharap ako sa Diyos, na isa lang naman ang tanong na mayaman at marami ang sabi na ito. Mayaman, siya mayaman. Ang tanong, paano kayo nagpupula? Paano kayo nagpayaman at marami ang sabi? Yun. Ang tanong, paano kayo nag-umpisa at paano kayo naging mayaman? Okay. Mayaman, siya mayaman. O, hindi ka pala mayaman, hindi, wala kang karapatan dyan, o. Takot ka ba? Hindi mo ba ikwento kung saan nagmula yung mga perang, napunta sa'yo, yung paano ka nagkaroon ng mga resort, paano ka nagkaroon ng mga property, ganito, ganyan. Hindi mo ba ipaliwanag kasi galing sa illegal yan, wala kang yung proof of income, yung income tax, yung mga ganyan, yung ITR, yung paano tawag ng mga kaibigan, yung mga binabayarang buwis, yung sa mga kinita mo sa iyong mga negosyo para makapag-acquire ka ng mga ganyang property, patay ka dito pag naimbestigahan ka. Illegal financing, sanla elite ng mga lupa, haharasin yung mga nagsanla. So, ang husband ko is safety officer OFW sa oil and gas. So, isa mga Safety officer, ano to, security guard? O ano? Sabi mo kung engineer. alam ang mga tao, sir, alam mo yan, dalawa ng OFW. Arnel, alam mo tao, ano? Okay, nakapag-ipong po kami. At yun yung pinag-ipong po namin sa financing. O di kailangan ipakita mo yung ano niyan. Ipakita mo yung yung account kung saan nanggaling yung mga naipon na yan. Yung kailangan mo pakita at ang source ng fund nun is galing doon sa oil and company. Mayroon yan, lalabas yan sa BIR eh. Lalabas lahat yan. Doon daw galing yung source ng financing o illegal financing kamo. Kasi wala kang pinakikitang Security Exchange Commission na meron kang kumpanya para magsagawa ng mga financing. Patuting ka, oo. So, kung natulog tayo po talaga namin mag-asawa, na parang ang kilin lang ng isang tao sa nila lang. Diba? Okay, wala na Ano opinion ko yun eh? Ay, ako na pa. Dahil ba, tanong ko nga sa baka mga question para. Okay. So gusto nyo araw-araw yung Yes, ako na lang ako na rin po ako plastic. Napaka-investigahan ko yung kung ano man Yun. May ba yung sinasabi? nyo araw-araw yung Yes, ako na lang ako na rin po ako plastic. Napaka-investigahan ko yung kung ano man yan sa loob ng FFCI ni Norman Manusin na ayun ang way ng pagkolekta niya na Paimbestigahan daw mga kaibigan yung FFCI sa Security Exchange Commission. Ganon din ang gagawin namin sa'yo na paimbestigahan ka rin ng Security Exchange Commission kung meron kang permit dyan sa illegal financing mo. Ano kayo, kung baka loan shark ka, illegal yung mga pinagagawa mo. Ang ginagawa naming FFCI is crowdfunding. 'Di ba? So hindi kami sakop ng rules and regulation ng Security Exchange Commission. Tanga, ob ka, lawlaw. ang pera sa mga OFW. Ang pagbabayanihan namin mga OFW is legal. 'Di ba? Tumutulong kami through Mayaman Challenge. Anong illegal dun sa pagdodonate namin? Ha? Ano ang illegal dun? Kaya diyan kayo galit na galit eh. Anak ng patuting kayo eh. Okay, mananawagan na rin po ako sa check. Ay, di ba nanawagan na rin kami sa Security Exchange Commission na ipakita mo yung pangalan ng iyong kumpanya sa financing. Di ba? Ano yung FFCI dito? Ayan yung grupo ni Norman Manusin. Anong ibig sabihin dito? Anong France, MLM Family, Family. Wala Incorporated. So ito yung grupo na namumulong
Nangungulimbat? Galing ba sa illegal yung mga pera naming OFW? True Mayaman Challenge? May pandemic tayo eh. Kaya kami nandito. Dahil may pandemic pa ang Pilipinas. 'Di ba? Kaya kami tumutulong mga OFW. So, yan ang iwasa. Mamaya po ang final word. Ano ba? Kailangan ko. Ma'am, sa tingin niyo bakit hanggang sa ibang bansa umabot ang koleksyon dahil dito yung tulong ng Alam mo kasi ganito eh. kaya kang recruiter? Yes, meron sila dun sa bawat bansa kung nasaan sila. Meron silang president, vice president, secretary, treasurer. So yung emosyon ng mga OFW na marami sa bansang Pilipinas at alam nila na mahirap ngayon ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino ngayon. O tama ka dyan. Mahirap ngayon yung sitwasyon ng Pilipinas. Kaya nga kami nagbabayanihan eh. 'Di ba? Anak ng patuting ka talaga, Laula. Bahong-baho talaga ng ang garapata talaga. Dito dahil sa pandemic, yun ang tinura ni Norman Mausin. Yun Normal, hindi mo lang nga nakakakilala doon sa normal na sinasabi mo. Kayo lang nga nakakakilala doon eh. Eh, yung mga press ka, hindi nga kilala eh. Latigo News lang nga nakakilala nung gano'n eh. ang tinura niya, yung emosyon ng mga OFW makatulong. Oh, talaga naman gusto namin makatulong eh. True Mayaman Challenge eh. Oh, kaya ba namin tumulong doon sa halaga na ibinibigay namin para makatulong kami sa isang buong barangay? Hindi. So, pinadadaan namin sa Mayaman Challenge para makatulong sa isang malaking barangay. O, di ba? Na hindi nila alam na ang 70% bulsa, 30% tulong. 70% bulsa, 40% tulong. Ano yan? 110%? Ayun po. Bakit ko sa tingin niyo nung pandemic nung nagsunod na ganun kabilis ang lakot nung mga tumutulong sa kanya? Sa tingin niyo may mga vlogger din na Yes. tumutulong sa kanya? Yes. Kasi ganito yan. In-offer niya sa akin yan. Isa yung puntos pa nagpaalam ako. Nalas na talo ko sa kanya. Okay? Ang sabi niya ganito, kapatid, magtatayo tayo ng foundation. Sabi ko, anong foundation? All worldwide. Awakan mo ang 5 bansa. Tapos tinanong ko siya, sa 5 bansa na yan, paano pag nagbili? Bibili ko na bang talenta ng bigas? At papakita ko ang resito kasi we need na maging transparent. Ay, hindi kapatid, ibibili Kuya Hero, ko kaya lang shoutout ako sa'yo, sa akin. Ay, very wrong. Very wrong. Very wrong yun. Bibigay ko sa'yo, makukuha mo ako donation ng OFW. For what? Ibili ng bigas, direkta. Para kasi kung titignan mo yung trend niya, yung pagkakaso. Well, yung problema na to sa mga donation, mga kaibigan, ingit talaga to sa mga palipad ng OFW eh. Di ba? Ingit na ingit ito sa bayanihan ng mga Pilipino, mga kaibigan eh, di ba? Sa super chat, mga kaibigan, 70% talaga ang nakukuha. Kasi yung 30% mga kaibigan napupunta sa YouTube, mga kaibigan, eh, di ba? Tapos yung ginagastos naman natin sa mga humanitarian, mga kaibigan, siyempre, palagay mo ng 70% yung pinamimigay sa tao, 30% o 40% mga kaibigan, kung 60% yung pamimigay sa tao, ginagamit sa mga logistic, mga kaibigan. Ganun ang dyan eh. Anak ng patuting to talaga, gusto talaga siraan lang nito ng ang FLM family. Parang hindi, yung parang nakakikit, doon sa nangyari, ngayon sa napupulis, na kung saan, kaya halos ang pinalalabas nila, itong tutulong din, pero ano pala, humanitarian din. Wala. Yung money, tayo yan. Wala daw inututulong, mga kaibigan. Tanga, patuting. Sabi, ma'am, yung kung 100,000, 50 mil. O panay na ang tingin niya sa oras mo. Sa oras na mo. Tama na. Po Palinda, shoutout po ha. 50 mil, kaya Salamat po. Tsaka kay Megs DIY Crafts, nag-shoutout. Thank you po. Mag-payroll natin kasi wala. Okay, maraming salamat po sa inyong press people para mag-last natin. Tinapos na, mga kaibigan. Tama na itong comedy. Mag-last message ka na. Sige. Okay, maraming salamat po sa inyong press people
na dumating sa akin ang Euro TV, ang Net25, CNN, Euro TV, Net25, maraming salamat CNN. po. At hinahanap ko po na Hindi ko yata narinig na nagtanong yung CNN. Tsaka yung ano, yung Net TV 25. sabi natin inulat ang sambayan ng Pilipino na nagiging biktima pa ni Norman Mangusin. At muli ako nanawagan kay Pangulong Duterte na tulungan mo natin iligtas ang mga OFW na nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang Norman Mangusin. Kailan pa kami pumasa ilalim sa kapangyarihan na sinasabi nito? Sino ba yung sinasabi nito, mga kaibigan? But, ginawa naman ito katanga-tanga tayong mga OFW, mga Pilipino na nagbabayanihan sa buong mundo. 'Di ba? Ginawa naman tayong mga tanga nito. 'Di ba? Eh kasi paano kasi, mga kaibigan, pag doon sa mga channel nila, mga kaibigan, wala nga. Ang gusto ni Lawlaw, mga kaibigan, mapunta sa kanila ang mga supporter ni Apo Lakay para sa pansarili nilang mga interest, mga kaibigan, which is hindi mangyayari. At nasa yung mga alagada. Kay Manny Pacquiao, sir, may utang ka daw, 1.7 billion. Oh, sige, antayin natin sumagot si Manny Pacquiao, mga kaibigan, pero kung hindi sasagot ng mga kaibigan, is malamang sa alamang meron talagang utang sa isang kumpanya na kung saan naka-invest ang ating Apo Lakay. May ebidensya ako na sinabi kaya na nakautang hope to meet this soon. Meron ko na ngayon. Ano po para lesson na rin to sa mga tao na pilit pa rin sa kanya hanggang ngayon. So sana yung ibang nabiktima ni pangalan na? Lelo. Yo, shoutout sa lahat ng mga nanonood dito sa LS Jake Mac. Bye ba? Maraming natulungan, wala naman doon sa mayaman yun kung ako may tao. Pero ano ba ang aking stress? Yung pananaw ay napakarami. Aming natulungan, wala naman doon sa mayaman yun kung ang kanyang hawak ay 100 milyon. So, ano ba ang aking sinasabi? Napakarami ngayon nagsusuntulan na sige, bigay tayo, bigay, pero lahat napapanood. Pero ano naging effect? Yun, tama yun, mga kaibigan. Lahat tayo, through Mayaman Challenge, nagbibigay tayo ng ating ambag at nakikita nating itinutulong ito. Ito, sa mga nakakapanood, siya ang tama. Pero kung siya lagi ang tama, hindi lahat na lang tayo ganun ang gawin natin. At kontrahin natin kung ano ang batas. Kapapansin niyo ba, wala nang gustong sumunod sa batas kasi pagbigay ka lang, isumpong mo sa mga followers mo, ikaw na ang tama. Now, let me pose to you a question. Aren't you afraid? Ayun. Ganun na ganun niya, mga kaibigan. O, tingnan mo si Lawlaw. Sumbong siya ng sumbong doon sa mga naging follower sa mga kaibigan. Doon siya na lang ang tama para dito sa mga hudas na to, di ba? What is going to happen in the future kung ganito tayo na ganito? Sino yung mas maraming followers? Siya ang tama. Government will be just an illusion. Now, please help us on this. Nagkaroon din na bumabatikos. Pero, sino ang magsasabi sa iyo na huwag mong gawin yan? Yun yung iniiwan ko sa inyong tanong. Dahil kayo naman, noon pa man, meron na na pag-influence siya ng pananaw ng tao. Talo ka na, di ba? But then, let me pose you another question. Where is the justice system in this imminent condition that we are leading ourselves to? Dahil dito, sa pating nangyayari ito, na lahat halos ngayon ay sinusuportahan. Kaya huwag na natin paulit yung ganito mga pangyayari. Nasa kamay nyo rin yan kung paano nyo matutulungan. Huwag na raw ipaulit yung ganitong press con. Ba't di mo pa diniretso? Naman itama ito. Mahirap itong itama, pero kailangan natin may gawin yan pa. Salamat po. Salamat sa inyong Pawis na kami ni Idol. Oh, tapos na yung press con, mga kaibigan. Tingnan natin kung maglalapitan kay Lawlaw, mga kaibigan, yung mga press. Di ba? Gutom yung mga press, mga kaibigan. Isa ka, nagbasag na ng baso. Walang makain. Ayan. Nandito yung Latigo News TV. Ayan. Andyan daw yung Latigo News TV.
Asan yung GMA? Wala, parang wala ah. So ano na? Namamagang buka. Ano na, yaman? Aso na yung Ano na? Ano na siya? Anong ginawa nyo? Bakit na nakatatawanan yung ginawa nyo eh? Sabi mo walang press con. Press con pa yan? Press comedy yan, anak ng patuting. Sinasabi ninyo walang GMA. Ano na? Oh, wala naman talaga GMA. Meron ba GMA? Ano? Ano? Pala kayo eh. Oh, wala daw kami. Kaya pala pinulutan. Itong press comedy na ginawa ninyo. Nilangaw. Ayan na, tapos na mga kaibigan. Dito rin po, tsaka yung PTV News. Tsaka GMA. Asan yung GMA? Nasaan yung GMA? Wala naman ako narinig ng GMA ah. Kuya Arnel Ignacio. Titay. Dinoble natin yung binayaran sa kabila. Pa to si AC, anak ng patutik. Bigwasan kita dyan eh. Ayos mga ka-trek. Yes po. Ayan. Yan, Titay. Titay, may naghahanap sa'yo. Medyo busy si Itay. Itay, pinag-ahanap sa'yo. Muna lang, hindi pinansin ni Itay. Sabi ni siguro ni Itay, anak ng patutik ka mo talaga kahihiyan. Sino ka ba? Hindi ka nga pinansin ni Itay. Anak ng patutik, kahiya-hiya ka naman talaga. Oh. Hindi ka nga man lang kinilala mo. Ayaw po. Yung mga bechi! Ayan, shoutout OMG, CNN Philippines. Opo, opo. Ay, naku. Store Kabisi. Ano ito ba yung kabisipa lang po talaga mga bayaran? Damn! Si Atty. Aboy. And then, Buta, may mga MMDA pa oh. Siyempre, nandiyan si ano eh, si Arnel eh, kaya may bantay. security guard dito. Ayan. Mga trips. Nilangaw ang patuting. Nga. Wala na, tapos na mga kaibigan. Anak ng patuting. Press comedy. Sabi na, nilangaw mga kaibigan. Simultaneous daw ng mga patuting. Ayun lang mga kaibigan yung reaction natin dito sa sa press comedy ni Lawlaw mga kaibigan. Walang bearing, walang saysay, walang sinabi mga kaibigan. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ikaw lang ang nag-iisang pandemic hero. Ikaw lang malakas. Agbyag Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka Apo Lakay.